Hello guys! Welcome back to Jill in Can. So today is Friday night at kasama natin ng buong pamilya. At kahit nakikita nyo na may dark clouds dyan, ay lalabas pa rin tayo dahil wala namang ulan ngayon. Dahil yung dark clouds na yan ay para bukas. 100% chance of rain ang ating Saturday at Sunday dito. Kaya lulubusin natin ang magandang panahon ngayong Friday. At ito nga makikita nyo ang construction na ginagawa dito na hindi natatapos kahit kailan. At kahit anong weather, anong season, ay talagang nandito pa rin ang construction na yan. Ilang years na yan ay hindi pa rin natatapos. Hindi ko alam kung kailan guys. Baka alam nyo. So ito, na-miss ko nga sumakay ng train. Kaya ito video ko dahil ngayon nga ay iba na ang ating ruta papunta sa work. At malapit na tayo sa ating pupuntahan. Tayo ay magbo-bowling together with the family dito sa Bonnie Doon Bowling Lane. Ayan, na-miss ko na naman ng train. Pero syempre, iba na ang ating life ngayon. Tayo ay hindi na tayo nagko-commute dahil mas malayo na ang ating binabiyahe papuntang work. At ito nga ay mag-enjoy muna tayo ngayong Friday. Mag-relax tayo kung may oras. Kailangan nating alagaan ang ating health and mental being natin, guys. Ayan, so kakain muna tayo dito dahil ang mga anak ay mahilig sa mga ganitong drink. Yung mga boba tea, ganyan. So ako naman ay nag-scramble para lang tayong nasa Pilipinas. Dahil ito ay Filipino din daw ang may-ari ng itong The Big Squish dito sa Bonnie Doon. The Big Squish. May ice crumble. Ano ba yung choices? Apple juice. Apple juice. Kasi A few moments later. At ito na nga guys, tayo ay nasa bowling lanes na. Meron kaming lane 10 and 11 para sa amin at nag-french fries na lang kami dito para sa aming snack. Ito na nga si Mother at siya ang laging second highest pointer dito. So may barrier yan kaya madaling hindi siya napupunta sa kanal guys. Pero pag sa kabilang lane wala kaming kanal. Wala siyang barrier. So medyo mas mahirap. Pero dito, ayan. So pambata lang siya. Pero if you register dito para sa iyong family, register kayo. Link is down below. And free kayo everyday maglaro. Buong family nyo guys. Buong summer dito sa Canada or nasa US man kayo. Split! Game done. Game over. Chicken. Ay, wala. Look! For the video. Ang bagal naman ang andar. Mabigat kasi, no? Mabigat yan. Pero ganyan, andar lang ang train. Yes! I knew it! At ito na nga guys, ang pinaka-ever famous trains ng Alberta na napakahaba at talagang kukunin ang oras ninyo na pag-aantay hanggang matapos na makumpletong makatawid siya. Ayan, so ganyan siya. Hindi pa nga namin alam kung bakit umatras to. At inabot kami ng 10 minutes dito sa pag-aantay na matapos. Kailangan mo talaga siyang antayin dahil minsan wala ka talagang choice kundi mag-antay na matapos ang train na ito. At 10 minuto nga ang dinugol naming oras ng pag-aantay dito. Kaya yun, naantok ako, napagod na ako. At nagutom na rin ako dahil nga syempre galing pa tayo nag-bowling. At inantay talaga namin ito. So ganyan talaga guys dito sa Canada. Pero nakaka-amaze na talagang train is train pa din dito sa Canada. Siguro dahil this is mas malawak na land dito sa Canada compared sa Philippines na
may dagat tayo na pwedeng dumaan sa dagat, yung mga malalaking mga ganyang bagay na dinadala nila. So dito kasi is true land lang talaga. Ayan, so umatras na siya. May nakalimutan, my love. Aras muna tayo, may nakalimutan. Ay, daan muna kayo. Practice lang, practice. May nakalimutan. Naihi yung driver man. Why is it going back? Is there Because she forgot something. Oh my God, what? Matras? Let's see who will get the imposter. CPKs. May nakalimutan. Oh! Abandon it yun. Someone died. Survivor killed him. Oh, ano na? Hindi, bebuelo lang pala siya. No? Yummy. 2 minutes na. Oh, Ano? Naman? baka ano siya, kaya siya umatras siguro parang may nakasabit. That's so easy to get. I don't know you can easily see the imposter. That's why the Oh, navigation. Tab. So ground self-report. At hindi ko na nga kinaya guys ang pagbi-video ng 10 minutes na hawak-hawak ang camera ko, kaya huminto na ako pero natapos siya at kami naman ay nakatawid din. The next morning. Good morning guys! Welcome to Jill in Can. So today is Saturday at maulan, Sabado. So kung weekend ay maulan talaga ngayon, 100% chance of rain. At ngayon nga ay 10 a.m. Pupunta tayo saan tayo punta? Sa Costco. Meron lang tayong bibilhin na Father's Day gifts. ha? Father's Day gift? At saka titingin lang kami doon ng gift for Father's Day. Hindi pa sa kanya. Para sa simbahan, no? Sa bukas, kung ano yung pwede naming ipamigay sa church. Tapos, yung mga ibang bagay din. Ngayon nga guys, talagang maulan, no? For kahapon, sobrang maaraw, kaya sa school ay maaga kaming lumabas ng mga kids bago sila sunduin, nag-play na sa labas ng maaga kasi sobrang maaraw, ang ganda ng weather. At umalis din kami kagabi. Saan ba tayo nagpuntahan? Nag-bowling kami. So yung bowling namin is kids bowl free. So check nyo yung link dyan. Meron akong referral link. Kapag nag-sign up kayo doon, tapos kung meron kayong 16 years old na anak below 16 years old yung age nila and below, free sila doon sa kids bowl. And kung gusto nyo namang sumama as family, mag-join kayo, meron lang kayong one-time registration fee, which is okay naman, bawing-bawi, kasi every day ay pwede kayong maglaro ng bowling, 2 sets of games every day. So syempre for the whole summer yan. So kung nasaan man kayo, kung saan lugar kayo sa US, Canada, ay meron pong mga certain bowling spots na kung saan pwede kayong maglaro. So may mga registered na bowling centers. Yan. So doon kami sa Bonnie doon. Maliit lang yung mga bola noon, kung makikita nyo. Pero nakaka-enjoy naman as family bonding, especially ngayong summer. Tsaka mura na kasi one-time payment lang. Kung binabayaran lang namin doon yung shoe rental, which is $3 per person. Yan. Tapos minsan, hindi din sila strict kasi susulat niyo yung names ng family members nyo. Hindi naman sila ganun ka-strict. So minsan, yung mother ko, siya din yung naglaro kung hindi naglaro yung isang anak ko. Ganyan. So it depends. But check nyo yung kids bowl free kasi kahit mga 6 years old, 5 years old, pwedeng mag-play kasi syempre pambata siya. Ayun. Tapos marami din talagang nag-join na mga families dito. So maganda siyang family bonding for the summer. So ayun, habang nagsisimula pa lang yung summer,
Ayan, mag-sign up na kayo guys. Andyan yung link sa aking description box. Ayan, so mapunta tayo ng Costco ngayon at medyo maulan nga talaga. Actually, meron ding wedding sa church namin today. Pero hindi kayo makakapunta kasi ano siya, parang dun sa campsite na pinupuntahan namin, doon yung wedding nila gaganapin, yung reception. Pero dahil nga maulan, ayun, so sabi ng ikakasal, we understand kung hindi kayo makakapunta. Sinabi sa mga guest kasi syempre unahin natin yung ating well-being dahil ang ulan dito hindi naman simpleng ulan lang. Kapag umulan ang lamig ng ulan. Tsaka campsite yun guys, ibig sabihin grass, lupa, no? So maputik unless mag-move sila sa isang indoor spot doon kung may indoor. Ayan, lakas ng ulan guys kung narinig nyo, no? Ang lakas ng ulan. Mahangin. Mahal ng AirPods, no? 303. Grabe. Air fryer. Mahal ng... Hindi, pag nawala, mas mahirap. Mas masakit. Ito, oh. Brush heads, pack of 6. 47.99. Hindi siya bilog. Yung sa Oral-B bilog. Oo. Hindi umiikot. Diba? Hindi umiikot. Kasi hindi bilog eh. Probably umiikot kasi bilog eh. Maka yung parang ano lang siya, nagbabibrate. Siya. Oo. Ay, kailangan natin kung may ventilation. FIFA. Flex. Pang ilang tao? Mini combo. Meron ng drinks siya ka, no? Popcorn. Pero dito sa next to. Intended. Pull-ups. So, ang nabili namin is pull-ups. Mas mura kasi dito talaga. Tapos yung eggs, spring rolls, $12.99. 20 pieces lang siya. Hindi talaga ito kaso sa amin. Pero ito try lang namin. Mga pang emergency. Tapos chicken. Drumstick na $20.45. And itong pork tiempo, 26.04. Ilang kilo na to? So, parang 2.5 kilos na din siya, guys. So, not bad. Ayan. Tapos, milk. At yung nabili natin for Father's Day is ito na lang. Yung drink. $16 something. Yung isang ganito. 32 pieces na siya. So, meron tayong 64 pieces. At lalagyan na lang natin ng tag na, "You are the best pop." So, happy Father's Day to all the fathers. Saan man kayo. A few moments later. So, ayan guys, nandito muna tayo sa loob ng bahay kasi nga maulan. Pero mamaya ay aalis din kami kasi ihahatid ni Chris yung mga kids. Meron silang movie date. So, yung 4 na yon ay pinagmo-movie date namin pag weekend kung walang ibang appointment. So, para makapag-bonding din sila or chill, ganyan. At
Ganun din, grocery din natin mamaya. Iba pa yung Costco, iba pa yung Superstore mamaya. So, ngayon guys, i-share ko lang sa inyo, ano-ano ba yung mga benefits na natatanggap natin dito sa Canada. Alam nyo guys, dito, syempre mataas yung binabayaran nating tax, and ang kagandahan dito, kahit papano, ay nafe-feel naman natin yan with, sa mga healthcare, sa education, at sa quality of life natin dito. Although, alam natin, sinasabi ng iba, nakakapagod ang life dito, ganyan. Pero may mga ways na we can, parang, from the taxes we paid, ay may binabalik din naman sila. Like, for example, the Canada Child Benefit or the CCB. So, kung meron kayong mga anak na below 18 years old at kayo ay nandito sa Canada for more than 18 months, ay maaaring maging qualified po kayo to get the Canada Child Benefit. So, kami po, sa ngayon, we have 5 kids, but 2 of them are above 18 years old. So, hindi na po sila kasama doon sa Canada Child Benefit. So, we only have 3 kids na merong Canada Child Benefit na nakakatanggap po sila every month. So, every month po itong Canada Child Benefit, no? Natatanggap natin. Ayan, so para rin sa kanila yon, kaya binibigyan namin sila ng mga ways to have fun, or yung iba ginagamit nila sa mga extracurricular activities, although hindi naman ito ganun kalakihan, but at least it's an extra support for our kids. At syempre, sa buong family na rin, nakakatulong na rin yun, guys. So, ang mga payment nito, since every month nga siya, however, ngayong July to June 2027, no? So July 2026 this year, up to June 2027 next year, ay magkakaroon ng increase. Expected po yung increase ng bayad na yan. So dati, parang ang per month sa isang child under age 6 is 666.41 per month. Pero by this July, magi-increase na po siya ng 679.75 per month. Tapos yung age 6 to 17 years old. So pag nag-age increase na yung anak nyo ng 6 years old pataas na, up to 17 lang pala to, guys. So magiging 573.58 na siya per month. So ito yung increased amount, 573.58 per month. So ayan. At kung meron naman kayong child disability benefit, so which is, we are also qualified for this, pero so far, since kakakuha lang ng diagnosis ni Celestia, and I have to send it to the doctor, and the doctor said, sabi niya, bago niya isubmit for tax credit, kailangan kasi ng signature niya and other, yung mga checklist na sasagutan niya doon. And sabi niya sa akin, so there's a waiting list, so kailangan akong mag-wait ng mga 3 to 4 months bago niya magawa yon, and then masubmit for disability tax credit. And then, yung disability tax credit naman, hindi naman din natin alam kung gaano katagal ulit yung natin matatanggap yan, kung kailan darating, no? So, but at least, ang child disability benefit or the disability tax credit na ito is very helpful, especially, syempre, alam naman natin na hindi ganun kadali ang magkaroon ng anak who has a disability, no? Marami silang mga needs, which is kakaiba din. Like, for example, yung mga iba, they need added support sa, like, kailangan nila ng mga respite workers, kailangan nila yung daycares nila, it can be a different daycare from the usual daycare. So, yung mga ganong bagay. So, dito, sabi dito, per child is about 284. So, hindi naman din siya ganon kalakihan, but at least it can help na din. At ito yung pinagtataka ko, guys, hindi kami nakatanggap nito. Kasi ito yung last year na tinatawag na GST, HST credit. Pero ngayon, year na to ay binago na siya, pinalitan siya ng pangalan na Canada Groceries and Essentials Benefit. So, starting, yung regular nito, nag-continue until June 2026. At yung mga eligible recipients also receive a one-time top-up payment. So, may
payment po ito. Babayaran tayo for our groceries. Yan. So, pero starting July 2026, ito na nga ang tinatawag na Canada Groceries and Essentials Benefit. So, July pa naman to. Pero I think last April ay nag-send na sila nito. Na natin yung date dito sa canada.ca na link. So, ayan. So, last April 2, 2026, I think nag-send sila ng Harmonized Sales Tax, ng GST, HST, which hindi kami naka-receive nun. Ayun. So, by July, aabangan natin, July 3, yung Canada Groceries and Essentials Benefit. So, includes related provincial and territorial programs. So, July 3 and October 5, yung payout nito, no? So, hindi naman din siya ganun kalakihan kasi kung gumagastos tayo, parang weekly, kung 300, 400 for a big family. So, ito naman, quarterly lang isisend, ganyan. So, ito ang amount niya for a single family based dito sa canada.ca. Guys, you can check the canada.ca. I-type nyo lang kung ano yung gusto nyong i-search. At sabi dito, for single adult, 679 yung matatanggap. For a married or common law couple, 890. At kung meron kayong each child under 19, you will get $234 for each. So, yun yung total no. So, if example, a family of 4, may 2 adults and 2 children could receive up to 1,358 per year. Kasi 9, yun. So, parang 890 plus 234 plus 234 for each of the kid. So, ayan. At dito din sa Alberta lamang po ito, meron tinatawag na Alberta Child and Family Benefit. So, ito ay natatanggap annually. Okay, so annually, sinisend ba to annually? Oh, I think annually or twice in a year. So, dito is per child. Kung ilan yung child nyo, ay makakatanggap kayo. At, ayun. So, depende din sa kung eligible pa yung family ninyo. Depende sa employment income ng mag-asawa. So, ayan. So, nakakatanggap pa naman kami nito. Hindi ko lang alam kung this year ay makakatanggap pa rin kami. But hopefully, sana makatanggap pa rin tayo, guys, no? Pero, ayan, abangan na lang natin. So, yun yung mga natatanggap nating mga benefits dito. At meron pang mga iba, yung mga CPP, pension plans, yung mga OAS, old age, ang tawag dito, old age security. So, parang yung mga SSS yata itong mga to, no? So, wala pa tayo sa ganong level. Kaya hindi natin to masyadong pag-uusapan. So, yung mga benefits na ito, guys, ay malaking tulong dahil mostly, binibigay ito para sa mga low-income families. So, it is very helpful, no? Although, hindi siya ganun kalakihan. But, at least, somehow, ay merong help from the government para sa mga ganito. At ayun nga, so aabangan natin if ano ba yung mga matatanggap naming benefit, no, kung ano yung kung saan pa kami eligible dito sa mga benefits na ito. So kung hindi man tayo makatanggap, there could be reasons why na hindi tayo nakatanggap even if we have filed our taxes. So katulad ng one of the reasons probably is yung family income ninyo is above the eligibility threshold. So, kung halimbawa, kung isa lang may work sa amin, probably baka eligible kami for a certain benefit. Pero kung dalawa na kami nag-work at siguro yung sweldo natin is above minimum naman, ay malamang hindi tayo makakuha ng some benefits, no? But it depends kasi nga we are a big family. So, ibig sabihin nun, yung threshold for that is mas malaki din. So, the bigger yung family ninyo, the bigger din yung threshold ninyo. So, like for a family of 7 sa amin, pagka 90,000 Canadian dollars below yung income is considered kayo na
low-income family. So, tignan nyo guys, isearch nyo sa canada.ca ano yung mga threshold for your size of your family. Yan. So, or kung hindi pa kayo nakakatanggap, probably the CRA is still processing your or reassessing your tax return. So, baka naman mayroon lang sila kailangang i-validate ulit. And then, kung other reason is maybe, minsan hindi natin nakikita. Minsan, hindi sa atin papasok yun sa account natin, baka sa asawa natin o sa partner natin. So, minsan gano'n, i-check nyo rin yung partner nyo. Baka nakakatanggap na siya, tapos hindi niya sinasabi sa inyo. So, i-check nyo guys, yung account ng partner nyo o ng asawa nyo, kung natanggap ba niya or may natanggap siya. Kasi, merong, like the GST, yung dati, yung, meron pa yung carbon, ang tawag dito, yung Canada Carbon Rebate. So, yun, I think yung husband ko yung nakakatanggap nun. So, kailangan natin i-check kung natanggap ba ng partner ninyo yung benefit na yan. At, lastly, siguro one of the reasons is maybe the CRA would like to have additional information from you. So, they will send you a letter or something if they need additional information para ma-process nila yung mga benefits na kakailanganin ninyo or mga ina-apply ninyong benefits. So, yun lang guys. So, importante rin na magkaroon kayo or mag-create kayo ng CRA account ninyo dahil doon lahat pumupunta ng mga notification at ng mga advisory kung tungkol sa mga benefits na natatanggap natin dito sa Canada. So, yun lang guys. Kung meron pa kayong mga comments and suggestion, please comment down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to hit the button to subscribe and like this video. And please share sa mga gustong makaalam ng mga videos na ito, yung mga freebies na yan. So, mag-register din kayo sa Kids Bowl Free habang summer pa guys. And yun lang. Till our next video. Have a great day. Bye!